mga kabayan, gusto ko pong ibalita sa inyong lahat na finally, after a long wait, nag-open na po ang Philippine Embassy para sa online application ng appointment po natin sa renewal po ng passport or passport application. Open lang po kayo ng browser. Mas maganda po kung naka-incognito po ang inyong mga browser. So, pwede nyo pong iset yan sa inyong cellphone or sa inyong mga laptop. And then, punta po kayo sa website ng DFA, passport.gov.ph. Then, magkakaroon po kayo ng welcome message na ganito. Click nyo lang po yung OK. Schedule an appointment. Then, browse nyo po siya pababa. Click nyo po ito. Start an individual appointment, or group appointment, kung marami po kayo. So, since ako lang, so individual lang. Okay? And then, Asia Pacific po, okay na yan. Philippines, since nandito tayo sa Japan, click nyo po yung Japan. And then, PE Tokyo or Philippine Embassy Tokyo. Automatic, lalabas po yung address or details po ng Philippine Embassy. Browse nyo po pababa. Click nyo lang po itong I confirm that I have read, understood, and agreed the above conditions. And then next. The earliest available appointment is May 17. So, click po natin yung May 17. Ala, ayan o. Konti na lang pala. Ayan. So, malapit na. So, 17. Click natin po yung 12 o'clock to 1 o'clock. Kasi yan po yung availability ko. And then, click nyo po itong I'm not a robot. Select all images. So, ito. Verify natin. Isa pa. Okay. Nag-click na po ito. Okay na siya. Then, click next. This time slot is already full. Please select another time slot. So, full na agad. Ganun po siya kabilis. Ayan. So, try natin. 7 na lang kasi. So, lagay natin 2 to 5. Ganun po kabilis. Kaya dapat mabilis po kayo. So, click nyo po yung my traffic lights. Verify. And then next. And then, I agree. Mag-fill up na po kayo ng inyong details po dito. Okay? So, mobile number. Dapat mabilisan po. Then, last name nyo po. Given name. Middle initial. Date of birth. Dapat mabilisan to kasi naguunahan talaga. Female. Select status. Married. Select birth legitimacy. Kung kasal po ang inyong parents nung ipinanganak kayo, legitimate or illegitimate kapag hindi po sila kasal. So, meron pong mga ganong options. Country of birth is Philippines, province, municipality pa pala. Okay, then next. After po nun, individual appointment, kailangan ng information, father's information, last name, citizenship of your father is Philippines, and then mother's maiden name. Since married po ako, meron din pong details ang spouse ko, Philippines. And then next, application type, renewal. So, meron po tayong 3 types, no? New, renewal, or lost passport. So, since renewal po yung ina-apply ko, kailangan po ang details ng old passport po ninyo. So, lagay nyo po yung old passport number. Date po kung kailan siya na-issue. Then, sino po yung nag-issue na authority? Ibig sabihin kung sa Philippine Embassy, PCG Osaka, or Nagoya. So, PE Tokyo. Select basis of Philippine citizenship, so by birth. Foreign passport holder, no. And then, in case of emergency, sino po yung contact number, contact person? Next. Oh, dami palang Current address, Japan. Occupation, kung ano po yung trabaho nyo. Office number, ano po yung contact number ng office ninyo, or kung saan po kayo nagtatrabaho. For complete office address, dami pala nilang kailangan, Kaya dapat po, naka-ready po yung mga details ninyo para mabilis. Then, next. Yan. So, double check nyo po kung lahat ng mga may asterisk ay meron po kayong nailagay. Kasi hindi po yan magugo kapag meron po kayong nakalimutan.
Okay, so far, okay naman. Last part po ay selected appointment schedule, May 17, 2 to 3 p.m., Philippine Embassy, Tokyo. Mountain. And then, i-click nyo po ito, then confirm. That's it. Pag-click ko po ng confirm, meron na po akong natanggap dito sa aking phone. Yan, papakita ko na lang po sa inyo. Ito na lang, pakita ko na lang. Ito, appointment passport. So, i-open natin. So, nandito na. Dear Julian Respicio, yung details, ganyan siya. And then, in order for your temporary schedule to be finalized and registered at your chosen passport service site, you will have to confirm your appointment within 1 hour. So, confirm na natin. Huwag nang patagalin. Yun. DFA Passport Appointment System. Ayan. So, ito na po yung appointment code ninyo. Ito, double check natin. So, ayan na siya. So, tapos na po tayo dito sa passport appointment, no? For example, punta naman tayo sa home. Ayan. Kung makikita nyo po dito, manage existing appointment, appointment code, ito na yon, and email. Tapos, kung may gusto lang kayong baguhin, ayan. Then, track your passport. Meron din dito. Ita-track ninyo once na na-apply niya para alam niyo po kung kailan siya darating. Ayan. So, that's it for now. I hope makakuha po kayo ng inyong mga appointment kasi super bilis lang po. Full yung mga schedule. Thank you for watching po. Kung nakatulong po sa inyo ang aking vlog or ang aking tutorial, sana po ay i-share po and like this video. Thank you everyone. Good luck po. God bless.